ang CDC o City Development Council meeting na binubuo ng iba't ibang organisasyon at libo-libong miyembro. Maraming salamat po sa lahat ng umaten at happy araw ng Maynila sa lahat ng Batang Maynila. At kahapon din, kung inyo pong napanood yung ating State of the City Address, kung saan ito po ay isang requirements sa mga local chief executive na ipahayag ang katatayuan, kalalagayan ng kani-kanilang o ating lungsod ng Maynila. No? At isa doon sa mga nabanggit ko ay may isang insidente o dalawang insidente na nangyari sa lungsod na through the effort and leadership of General Santiago ng Manila Police District, meron pong isang malaking nadakip, no, na involved sa illegal drugs sa lungsod ng Maynila. At gusto po namin kayong i-update sa nangyaring yaon. Andito po si Colonel Pura, at saka ito po yung suspect. Aligay. The Station 11 Drug Enforcement Team of Misik Police. Ito po yung sa 11. Mas kilala namin sa mga taga Maynila, no? O tawagin namin ay 11. No? Conducted an anti-illegal drug bypass under the leadership of Colonel Pura and his team. Nahuli po ng alas 4 ng madaling araw. Itong suspect, anong pangalan? Lani Saumay, alias Lance, 36 years old. Taga Muntinlupa. Lumayo ka dito sa Manila. Ba't naman dito mo pag ginawa sa Maynila? Hindi ka ba nanonood ng Talk to the People o Your Mesawa na may gobyerno na sa Maynila? At lagi ako nagsasabi sa inyo na huwag kayong gagawa ng palokohan sa Maynila. Whether dayo kayo, tagaloob kayo ng Maynila. Lakas naman ng loob. Paano nyo ito nadali po? Kasi po kami ng entrapment ay ng bypass operation, sir. Dahil yung isang ano na po namin, yung regular confidential informant, pumunta po sa amin na meron nga daw pong transaction na siya. Immediately, sir, nagkakanta kami ng validation and then pre-ops. Tuloy na, sir. Nahuli na namin siya. Malaki po ito, Oo. 6 na milyon halos, 1 kilo may git. Lagpas po, sir. Lagpas, 1 kilo. Dinala mo sa Maynila. Marami bang customer sa Maynila kaya dito mo o papasa mo lang? Papasa mo lang. Magkano nagkikitain mo? 100K. 100K? Oo, kasi kailangan sa po Oh. na operan. Oh. Na-operahan saan? Nasa wala po pwede sa gilid. Sa- Sa gilid tumatay. Oh, sana lumapit ka na lang dito. Ang daming pina-operahan ng lungsod ng Maynila. Bakit kailangan mo pang sirain yung kinabukasan ng ibang tao? Pagbebenta ng droga. Ay pinipilit ko nga yakapin hanggat kaya namin yakapin ng lahat. Wala kami tinatanggihan hanggat kaya namin. Talo nga lang inip eh. Sa Maynila, sa totoo lang. Yung kaagapay program. Ang dami nabubuhay na bata ngayon. Matanda, lalaki, babae. Hindi sapat na dahilan, wasakin yung buhay na may buhay dahil dyan sa illegal na droga na yan, tapos mailigtas ang anak mo. Paano ngayon yan? Hoyo ka. Wala itong piyansan. Wala. Oo. Na-inquest na to. Nagpalitan, sir. After to. Yes, sir. Ito po, muli po, ako,
ewan ko rin katulad ito, baka marami pang nanonood sa inyo na baka nyo gusto subukin ng Maynila, pagsisisihan nyo lang. Bago kayong gagawa ng kabulastugan sa lungsod. Karapatan ng mga tagalungsod ng Maynila na magkaroon ng kapanatagan sa pamayanan at pamumuhay. At bilang alkalde at 10 ng aming mga kapulisyan, obligasyon namin ipatupad ito. Yung pangarap ng tao na mapayapa ang kanyang pamayanan. You will not tolerate. Sabi ko sa inyo, ulit-ulit na lang para tayo sirang plaka rito. May gobyerno sa Maynila. Yes, maaari kung minsan, napagtatawanan nyo kami, nakalagpas kayo, nakaalpas kayo. Pero pag ginawa nyo yung krimen sa Maynila, maaari kayong maaktuhan na huli, sa dami ng CCTV rito. Bukod sa physical CCTV, may human CCTV pa ako. 2 mata. Isusumbong kayo ng taong bayan kasi yung taong bayan sa Maynila lumakas na ang loob. Kala nang alam nilang may gobyerno sa Maynila. So there is no room and space for you to conduct your criminal activities here in the city. O halimbawa naman, sige, kwentuhan lang, natakasan nyo kami, nalaman namin, ginawa nyo sa Maynila. Uubusin ko lahat ng pera ng Maynila, mahuli lang mo kayo. O, sulit ba? Hindi magiging sulit. Kaya magbagong buhay na kayo. Kung hindi namin kayo maawat sa pagbabagong buhay, o maawat sa kawalangian at magbagong buhay na lang kayo, gusto nyo pa rin pagpatuloy yung kawalangian, huwag nyo gagawin sa Maynila. Kalalagyan kayo dito. Kaya to Colonel Pura and your team, congratulations to our asset. Thank you very much sa iyo. Dahil sa iyo, ito yung hirap mo. Alam mo, mahirap din maging asset, mahirap. Mahirap. Kaya hindi madali na yung pamumuhay ng ating mga intelligence operator. Delikado po yan. Pero dahil sa hirap at sakripisyo nila, nagbibigay naman ng magandang resulta. 1 kilo, mahigit, nawala sa kalsada sa lungsod ng Manila dahil sa Manila Police District. Keep it up. Yes, sir. Send my regards and gratitude on behalf of the people of Manila sa ating mga kapulisyan. Sige, dali nyo na yan. Yung anak mo na opera na, yung asawa mo papuntahin mo sa akin. Kunin nyo nga yung detalye nito. Iuyo nyo siya, pero yung anak niya, dali nyo sa akin. Ano yun nga? Mapa-operahan yung bata. Alam niyo, talagang mahirap maging magulang. Pero hindi ko tinotolerate yun kasi sisirain naman niya yung buhay ng ibang bata o ibang magulang o pamilya. Pero just the same, as a human being and a father, lahat talaga gagawin mo. Mairaos mo ang anak mo. Pero mali po mali. Kaya po tutuluyan po natin. Pero hindi ibig sabihin basta, yawa ang Diyos. Pakuha nyo pura yung pamilya. Yung anak man lang matulungan. Ano po yung gitar? Okay. Ngayon, pangalawa po. Ito po, karumal-dumal. Kayo na po ang umusga. No? Para sa akin po, sa totoo, hindi naman po in a normal situation. Ito po, Flores na ho ito. Flores na to sa lipunan. Alam yan anong ibig ko sabihin, mga taga-Tondo. Kaya lamang ho, talagang pinipilit ko pa rin na sumunod sa alituntunin ng batas. At hayaan ko na lang ang Diyos sa kaluluwa niya. Pero sa mata ng batas, papapanagutin natin. Kasi po, ito pong sumunod
na ipapakita ko sa inyo. Perennial rapist. Kaya nagtataka ako bakit nakalalabas to. And kidnapper.